Ang trahedya sa Manila Film Center noong 1981 ay isa sa mga pinakakilalang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginawa ang Manila Film Center bilang pangunahing lugar para sa First Manila International Film Festival na isinulong ni Imelda Marcos. Ang proyekto ay bahagi ng plano ng administrasyon ng Marcos upang ipromote ang Pilipinas bilang sentro ng sining at kultura sa Asya. Ngunit ito rin ay naging controversial dahil sa mga aligasyon ng pagmamadali at kapalpakan. Upang matapos sa deadline, pinilit ang mga manggagawa na mag-overtime. Minsan ay hindi pinapahinga at sinasabing binibigyan ng kaunting oras lang para sa pagkain at tulog. Ang trahedya ay naganap noong Nobyembre 17, 1981 nang bumigay ang scaffolding ng ikatlong palapag habang nagbubuhos ng semento, dahilan para matabunan ang humigit kumulang 169 na mga manggagawa. Ayon sa mga ulat, 37 katao ang natabunan ng semento. At dahil sa pagmamadali sa proyekto, ang ilan ay hindi na nakuha agad. Sinasabing pinagbawalan ang mga rescuer na maghukay ng sapat dahil sa takot na hindi matapos ang gusali sa oras. Dahil dito, lumaganap ang kwento na ang ilan sa mga biktima ay inilibing ng buhay sa ilalim ng semento ng gusali. Bilang resulta, ang Manila Film Center ay nagkaroon ng reputasyon bilang haunted. Maraming mga paranormal investigators at ilang manggagawa ang nagsasabing nakakaranas sila ng mga kakaibang pangyayari sa loob ng gusali, mula sa mga kalampag, bulong, hanggang sa presensya ng mga multo ng mga biktima. Ngayon, ang Manila Film Center ay isang paalala ng panganib ng pagmamadali sa proyekto at kawalan ng konsiderasyon sa kapakanan ng mga manggagawa, at ang alaala ng trahedya ay bahagi na ng kasaysayan ng arkitektura at politika sa Pilipinas.